The Honorable Speaker of the House, Congressman Faustino Boji D. III. Maraming salamat. Magsupo po tayo. Tapos na po yung ating national anthem. Maraming salamat sa pagpapakilala, Mayor Glyza Lanete. Sa ating mga mahal na punong bayan mula sa iba't ibang mga sulok sa ating bansa, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa national officers of the League of Municipalities of the Philippines, sa pangunguna ni Mayor Ino D, sa ating mga partners sa national government, kasama po natin ang Secretary ng DBM, kagalang-galang Rolando Toledo. At sa lahat ng mga narito ngayon, kukunin ko unang pagkakataon na to na magpasalamat sa ating mga mayors sa ibinigay niyong pagtitiwala na para maging president ng League of Municipalities ang aking pong younger brother. Laging akala po nila younger brother ko si Ino. At buti na lamang po, nagmana sila sa aking pong may bahay. Kasama ko po ang aking may bahay, si An. Buti na lamang po sa may bahay ko kay Ann nagmana ang aking mga anak. Kaya ganyan mga kagwapo. Pero sigurado ko, kapag sa akin nagmana si Ino, siguro mas gwapo pa si Ino. At nagpapasalamat din po ako sa aming mga kababayan na galing pa po sa Isabela dahil kung hindi sa kanilang pagtitiwala, lalong-lalo na kay former Congresswoman Ana Go. Ngayon siya po ang mayor ng bayan ng San Mariano. At sa lahat ng ating mga lady mayors na nandito, Happy Women's Month ngayong March. Mabuhay po kayong lahat. Nandito po ako sa inyong harapan bilang nagsilbing mayor din ng matagal na 9 na taon na from municipality na naging City of Kawayan. At alam na alam ko po ang tindi ng hamon sa inyo ng ating tungkulin bilang mga mayor sa inyo pong mga lugar. At nandito rin po ako bilang isang Pilipinong may malalim na paggalang sa inyong ginagawa araw-araw. Sa totoo lamang, kung may posisyon sa gobyerno na tunay na malapit sa puso ng buhay ng tao, yun ay ang pagiging isang alkalde. Ang mga punong bayan po, ang unang kinakatok kapag may problema, ang unang tinatakbuhan kapag may nagkasakit sa pamilya, ang unang nakakarinig ng hanain ng ating magsasakat, mangingisda, ng ating mga tindera sa palengke, at ang mga tricycle driver na hirap kumita. Kayo po ang nakakaramdam na tunay na pulso ng ating bayan. At dahil po dyan, alam ko rin na marami po kayong mga sakripisyong hindi nakikita ng publiko. May mga gabing hindi kayo makatulog dahil iniisip po ninyo kung paano tutulungan ng isang pamilyang nasunugan at ang mga pagkakataong kayo na mismo ang mga nag-aabono para sa ospital, maging sa libing ng isang kababayan dahil alam naman ninyo na wala silang ibang pwedeng malapitan. Wala po tayong iniisip kundi ang kabutihan ng ating pong mga nasasakupan. Ganito po kabigat ang mga dalahin ng ating mga mayor. Hindi lamang po kayo'y administrador ng bayan, kayo po ay sandigan na taligi ng ating mga komunidad. Kaya, sa ngalan po ng House of Representatives, hayaan niyo po akong kunin itong pagkakataon ito na magbigay ng pugay at magpasalamat. Nais ko pong malaman ninyo na nakikita namin ang inyong sakripisyo at pinaghahalagaan namin
ang inyo pong mga serbisyo. Our dear mayors, narinig po namin ang inyong boses at malinaw sa kapulungan ang inyo pong panawagan. Batay sa inyong sariling konsultasyon at survey, malinaw na malinaw na panahon na upang repasuhin at i-update ang ating 1991 Local Government Code. Mahigit 3 dekado na po ito. Mula nang ito ay maipasa, sa loob ng panahong iyon, malaki na ang nagbago sa ating pamahalaan, sa ating ekonomiya, at responsibilidad ng ating mga LGUs. Sakyang mahalaga kung balikan natin at suriin ito. Dahil pagkatapos ng Mandanas-Garcia ruling, mas lumaki na po ang tungkulin ng mga lokal na pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Subalit, ang katotohanan po ay dumagdag man ang responsibilidad, hindi ito nangangahulugan na may pagdagdag sa ating mga resources or pinagkukunan. At sa kasamang palad, kayo ang unang nakakaramdam nito kapag kulang ang ating health workers, kapag kulang ang mga classrooms, at kapag kailangan ng tulong ng isang barangay, pero limitado ang ating mga pondo. At gaya nga ng binibigyan din nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Secretary ng Education Secretary Sanay Angara, mahalagang tandaan natin ang mga lokal ng pamahalaan ay tunay na katuwang ng national government sa paghahatid ng mahalagang serbisyo. Kayo po ang may mas mabigat na papel sa pagpapatupad ng kritikal na proyekto sa inyong mga komunidad, kabilang na ang mga pagtatayo ng mga paaralan o classroom buildings at tumutulong upang matiyak na ang bawat batang Pilipino ay may maayos na lugar para matuto. Kaya tama po kayo. Importanteng pag-usapan at pag-aaralan na ang reforma sa Local Government Code, lalo na sa pagdating ng national tax allocation at sa fiscal powers ng ating mga munisipyo. Kung mas malaki ang responsibilidad ng mga LGUs, ay dapat lamang na mas maroong ding sapat na resources para dito. Alam naman natin na lahat ng ating pong mga mayors ay inaasahan ng taong bayan na magbigay ng solusyon sa mga hinaing ng ating pong mga mamamayan. At kapag sapat ang pondo, mas marami tayong magagawa, mas maraming proyekto ang maipapatupad, mas maraming pamilya ang matutulungan. Gusto ko pong linawin na hindi po ito simpleng usapin ng pondo. Ito po ay usapin ng ating capacity to serve dahil sa huli, iisang ating hangarin ang mabigyan ng mas magandang buhay ang ating pong mga kababayan. Ngunit habang pinag-uusapan natin ang mga reformang ito, hindi rin nating maikakaila na may mga bagong hamon na paparating. Ang mga pangyayari ngayon sa Middle East ay paalala na ang mga global na krisis ay may direktang epekto sa ating bansa. Lalong-lalo na sa presyo ng langis, sa ekonomiya at sa kabuhayan ng ating pong mga mamamayan. At kapag may ganitong krisis, alam nating lahat kung sino ang unang haharap sa epekto nito. Pero sa kabila ng mga hamong ito, nananatili po akong positibo sapagkat kung may isang bagay na napatunayan ng ating bansa sa paglipas ng panahon, ito po ay kapag matibay ang lokal na pamahalaan, meron po tayong matatag na Pilipinas. At kapag nagkakaisa ang mga punong lungsod sa puno at punong bayan, kayang-kaya natin harapin ang anumang pagsubok. Ipagpatuloy po ninyo ang pagiging boses ng inyong mga komunidad at pagiging sandigan ng inyong mga kababayan. Kasabay nito, mahalaga rin po na suportahan natin ang ating Pangulo sa kanyang pangarap sa bagong Pilipinas, lalo na sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng ating bansa.
Ang administrasyon ay naglatag ng mas maraming hakbang upang ihanda ang pamahalaan sa inaharap, kabilang na ang malawakan digitalization ng government service. Halimbawa po nito ang eGov PH app na ngayon ay mayroon ng mahigit 40 milyong users. Sa pamamagitan nito, mas mabilis nang maabot ng ating mga kababayan ang serbisyo ng ating pamahalaan mula sa pagkuha ng mga business permit hanggat sa iba't ibang mga government transactions. Kaya't inihikayat ko rin po ang ating mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology ng mas maigting. Tingnan natin kung paano natin mapapalawak ang digital services sa inyong mga bayan. Let us ask ourselves what services we can improve with the power of modern technology. For example, we can utilize modern technology to make our communities safer. Sa pamamagitan ng geo-mapping, maaari nating matukoy ang mga lugar na madalas tinatamaan ng landslides at pagbaha. Magagamit din ito para makita ang mga fault lines na maaring pagmulan ng lindol. Magsisilbi ring itong gabay sa pagbibigay ng mga permits sa mga subdivision at iba pang development projects upang maiwasan ang mga trahedya at maproteksyonan ang buhay at kabuhayan ng ating pong mga kababayan. Bago po ako matapos ng aking mensahe, nais ko pong mag-iwan ng isang paalala. Sa bawat araw ng inyong paglilingkod, pairalin po ninyo ang tunay na malasakit at tunay na pagmamahal sa kapwa. At ang di makasariling serbisyo. Dahil naniniwala po ako na ang tunay na lakas ng pamahalaan ay ang ating lingkod bayan na handang magsakripisyo para sa kanyang mga kababayan. Ang lakas na ito ay manggagaling sa bawat isa sa inyo na handang gumising ng umaga, matulog ng hating gabi, walang oras na pinipili, handang maglingkod 24/7 at magbigay na higit pa sa inaasahan para lamang mapabuti at maiangat ang antas ng bawat lugar ng kanyang sinasakupan. Kung patuloy po ninyong uunahin ang kapakanan ng ating mga pinaglilingkuran, wala pong duda na ang kinabukasan ng ating bayan at ang ating bansa ay nasa mabuting kamay at sama-sama nating talunin ang kahirapan sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyong lahat na wala pong sawang paglilingkod sa ating mga kababayan. Mabuhay po ang League of Municipalities of the Philippines. Mabuhay po ang lahat ng mga mayor at mabuhay po ang sambayanang Pilipino.